Mga kababayan, nananatili po ang lakas ng Super Typhoon Inday sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita ho ninyo, lalo pong lumalawak ang distansya o radius po ng kanyang hangin. Pero may mga lugar po sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, ang hindi pa rin nakakaranas ng epekto nito. Aalamin natin ang pinakasanhi at kung kailan ang pinakabugso po ng Super Typhoon Inday. Ngayon ho, no, ang Super Typhoon Inday po ay huli pong namataan. Ito po sa ngayon mga kababayan ko ay meron pong lokasyon na 1,170 kilometers east of Northern Luzon. Tinataglay pa rin po nito ang hangin na umaabot po sa 195 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at kitang-kita nyo naman sa ating monitoring screen. May pagbugso naman ito na nasa 240 kilometers per hour pa rin po. Ang pagkilos naman po nito ay pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. May mga lugar na rin po na itinaas sa wind signal number 1, especially po sa silangang bahagi ho ng Luzon. Dahil kung mapapansin nyo yung trap o extension ho ng kanyang hangin, dumidikit na dito nga po sa silangang bahagi ho ng ating bansa, especially sa malaking bahagi po ng North Luzon. Nakataas po ang wind signal number 1 dito po sa Ilocos Norte, sa may Apayao, kasama po ang northern portion po ng Abra, kasama ang Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, kasama ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, northern portion po ng Quirino, kasama rin ang northern portion ng Aurora, northern and central portion po ng Catanduanes. Yang mga lugar ho na yan, may wind signal number 1. Ang wind signal number 1 ho natin ay meron pong warning lead time na 36 hours at merong taglay ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Tulad ho ng aking sinasabi, yung pinakamata o pinakasentro po ng super typhoon ay hindi po nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ito po yung pinakasentro ng bagyo, kitang-kita nyo bilog na bilog ho. At yung nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa, yung extension lamang ng hangin ng super typhoon. So ang ibig sabihin nito, wala po itong direktang malakas na epekto. Pero hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante dahil pwedeng bumaba po ang track o yung pinaka distansya niya, no, mas bababa pa ng kokonti kung mas hahatakin po o kung hahatakin niya ng malakas na hangin pababa. Ngayon din po, kung makikita nyo sa ating forecast track, ang habagat po ay patuloy din na pinapalakas po ng Super Typhoon Inday. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye pero alamin muna natin kung saan ang mga susunod po na lugar o lokasyon na dadaanan po at maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Eto po, no, inaasahan po bukas ho ng madaling araw ng alas 2, 960 kilometers east of Northern Luzon ang magiging lokasyon ng Super Typhoon Inday. At taglay pa rin niya 185 kilometers per hour na lakas ng hangin at may pagbugso na 240 kilometers per hour. Bukas naman po ng alas 2 ng hapon, ang magiging lokasyon naman po ng Super Typhoon, 830 kilometers east of Northern Luzon at maintain pa rin siya sa 185 kilometers per hour. So kitang-kita nyo naman, bagamat malaking bahagi pa rin ng Luzon at especially sa Metro Manila ang nag-aabang sa epekto po ng Super Typhoon Inday. Actually, marami na nakapaghanda at sabi bakit daw mainit kahit may super typhoon. Marami nagtataka kung totoo ba talagang may super typhoon o ito nasaan na ang direksyon sa ngayon o bakit ganun, walang mga pag-uulan. Tataan nyo mabuti na merong warning lead time ang mga bagyo. Ang ibig sabihin nun, hindi automatically pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ang malakas na bagyo tulad ng Super Typhoon Inday, hindi yan automatically ulan agad, no? Meron yung warning lead time 36 hours, it means may duration. Sa loob ng 36 hours, diyan mararamdaman o mararanasan ang epekto po ng Super Typhoon Inday. Eto po, meron po tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning dahil sa Tropical Cyclone Inday. Inaasahan po Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon. Ang bugso kasi ng Super Typhoon Inday o mas mararamdaman at mararanasan ang epekto ng ulan dulot ng Super Typhoon Inday sa Friday at sa Sabado. Kaya nga po nagtaas ang pag-asa ng 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Batanes. At kung makikita ho ninyo, dahil naman po sa habagat o southwest monsoon, meron din tang heavy rainfall warning. Bukas ho ng hapon, meron tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Antique,
Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas din ng hapon hanggang sa Friday ho ng hapon, meron po tayong inaasahan din na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Friday naman po ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, ito yung bugso o yung kasagsagan ng lakas ng Super Typhoon Inday. Mayroong heavy to intense rain na mayroong 100 to 200 millimeters. Adami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro at Antique. Moderate naman to heavy rains na mayroong 50 to 100 millimeters. Adami ng pag-uulan naman dyan po sa may Zambales, sa may Bataan, kasama ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Sur. Yan po ay epekto ng pinagsamang lakas ng Super Typhoon Inday at ng mas pinlalakas o enhanced habagat o southwest monsoon dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ang Super Typhoon Inday lalabas pa ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw po ng Sabado hanggang sa Linggo at dederecho ho yan sa Taiwan. Sa Taiwan, mas mataas yung tsansa na maglandfall yung bagyo dyan. Kaya naman kahit walang direktang paglandfall sa ating bansang Pilipinas, ang Super Typhoon Inday, nakadikit naman yung trap o extension ho ng kanyang hangin, which is yun talagang nakakapangamba din. Dahil may mga posibilidad kapag bumaba ito mas magkakaroon ng matinding epekto. Ang parte o silangang bahagi ho ng Luzon ay mataas ang tsansa na itaas hanggang wind signal number 3. Yun yung pinakamax na. Kapag bumaba ang direksyon o sirkulasyon ng hangin ng Super Typhoon Inday, kung makikita ho ninyo, sa laki o lawak po ng radius ng Super Typhoon Inday, ito po yung maabot sa 800 kilometers. Yung radius, yung lawak, sakop na sakop niya malaking bahagi ho ng ating bansa. At ipagpasalamat natin dahil kapag ganitong man talaga, yung mga malalakas na bagyo, nagre-rekurba at hindi po direktang tumatama o tumatawid sa ating Philippine landmass. Unlike sa mga mahihinang bagyo tulad ng bagyong Henry, tumawid dyan sa silangang bahagi ng Visayas at tumawid sa kanlurang bahagi. Yung mga mahihinang bagyo usually yung tumatawid, yung mga malalakas ang nagre-recurve. Pero kapag nag-recurve naman ang malakas na bagyo tulad ng Super Typhoon Inday, pinapalakas naman niya ang epekto ng habagat o ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Eto pa, marami nagtatanong, kung meron panibagong bagyo ba na susunod pagkatapos nito nga pong Super Typhoon Inday. Ayon po sa tropical cyclone threat potential natin, may panibagong sama ng panahon na manggagaling sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Pero yun naman ay nasa loob sa kategory para ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. So anong nangyayari ngayon? Palitan. Mahinang bagyo, din susundan ng malakas. Malakas na bagyo, din susundan ng mahinang bagyo. Ngayong July kasi, sa forecast track ng Pag-asa, nasa 2 hanggang sa 4 na bagyo ang posibleng pumasok at mabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Paalala ko, mag-ingat kayo, magdala ng payong jacket kapote, maging handa. Lalo na sa araw ng Thursday, Friday, nandiyan po kasagsagan ng Super Typhoon Inday. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.